Hinding-hindi ko malilimutan ang tunog ng pangalan ko na binigkas ng may paghamak. Anong ginagawa ng matandang pabigat na ito rito? Umalis ka na agad. Ang mga salita ng manugang kong si Danica ay umuukil-kil pa rin sa aking tainga. Hindi iyon karaniwang sigaw. Iyon ay mga kutsilyong binalutan ng mamahaling pabango. Sinabi niya iyon sa harap ng lahat. Ang ina niya, ang ama, ang kapatid niya, ang asawa niya, at ang sarili kong anak na si Esteban na yumuko na parang ako ang dapat mahiya. Hindi ako sumagot, ngumiti lang ako, sa katahimikan na natutunan mo kapag napakarami mo nang nakita. Tumayo ako sa pintuan ng sarili kong bahay bakasyunan sa tabing dagat, nakasabit pa rin ang bag ko sa balikat, at tiningnan ko ang eksena ang pamilya ng manugang ko na umiinom ng alak, tumatawa, ginagamit ang mga kristal kong baso at ang mga mantel ko. Ang mga iningatan ko ng buong pag-iingat simula nang mamatay ang asawa ko. Sige, aalis na ako, sabi ko ng dahan-dahan, nang hindi nawawala ang ngiti, at umalis ako, ngunit hindi iyon panghabang buhay. Ang umagang iyon ay perpekto hanggang sa sandaling iyon. Matapos ang isang linggong nakakapagod trabaho, doktor, bayaring nagpa siya akong bigyan ng sarili ko ng pahinga. Walang mas hihigit pa sa dagat upang magpagaling ng kaluluwa, sabi ko sa sarili ko habang nag-iimpake. Maaga akong sumakay sa bus, dala ang mga libro ko, ang sombrero kong yari sa pinagsamang buri at abaka, at isang piraso ng ensaimada para sa biyahe. Maaliwalas ang kalangitan, at akala ko, sa kainusentehan ko, na sa akin ang katapusan ng linggo, ang bahay sa Pampangang aking kublihan. Binili namin ito ng asawa ko mahigit 30 taon na ang nakalipas noong nabubuhay pa siya at simple lang ang mga pangarap namin. Ang gumising sa tunog ng mga alon, magkape habang nakatingin sa dulo ng dagat, at hayaang dumaan ang buhay ng walang pagmamadali. Bawat sulok ay may alaala ang duyan sa balkonahe kung saan siya nagbabasa, ang lumang lamparang bughaw sa sala, ang amoy ng kahoy at alat, higit pa ito sa isang bahay, ito ay bahagi namin. Kaya naman, nang buksan ko ang pinto at makita silang lahat doon, pakiramdam ko ay may nabasag sa loob ko, ang tawa ng iba, ang mga pinggan ng iba, ang mga boses na hindi kabilang sa lugar na iyon. Ang lahat ay tila isang panghihimasok sa akin. Si Danica ang unang nakakita sa akin. Nakasuot siya ng puting damit at isang malapad na sombrero. Tiningnan niya ako na parang nakakita ng hindi inaasahang multo. Anong ginagawa mo rito, Carmen? Tanong niya nang may pilit na ngiti. Magpapahinga sana, anak, gaya ninyo. Bahay ko ito, sagot ko. Bahay mo? Ulit niya nang may panunuya. Akala ko kay Esteban ito. Walang sinabi ang anak ko, nagkibit balikat lang. Noon na siya sumigaw, anong ginagawa ng matandang pabigat na ito rito? Umalis ka na agad. Bumigat ang hangin, tumigil ang tawanan, nagkunwari ang kanyang ina na hindi nakarinig. Tiningnan ng kanyang ama ang dagat, at ang kanyang kapatid ay nagpatuloy lang sa pagbuhos ng alak. Tiningnan ako ni Esteban nang hindi alam ang sasabihin. Huminga ako ng malalim, inilagay ang mga susi ko, ibinaba ang bag, at nagsalita ng mahinahon. Huwag kang mag-alala, Danica, aalis na ako. Ang katahimikan sa pagkasabi ko nito ay ikinagulo nila dahil hindi iyon pagpaparaya. Iyon ay ang pagiging kalmado ng isang natuto na ang pinakamatitinding sampal ay hindi sinasagot ng ingay, kundi ng diskarte. Umalis ako ng bahay nang hindi lumilingon. Naglakad ako patungo sa gilid ng dagat, mahihina ang mga alon. Ang kalangitan ay may kulay kahel na lumalabas lang tuwing dapit hapon. Hinubad ko ang sapatos ko at hinayaan ang malamig na buhangin na hagkan ang mga paa ko. Habang naglalakad, naisip ko ang asawa ko. Sabi niya noon, Carmen, inakala ng mga tao na ang pagpapakumbaba ay kahinaan, ngunit ang mga alon ay umaatras ding bago manalanta. At naalala ko ang mga salitang iyon na parang siya mismo ang bumubulong sa aking tainga. Umupo ako sa isang bato at tiningnan ang dulo ng dagat. Nagsisimula ng lumubog ang araw, kinukulayan ang dagat ng kulay tanso. Pumikit ako at hinayaan ang hangin na guluhin ang buhok ko. Hindi ako umiyak, hindi ko kaya. Ang luha ay isang karangalan na hindi na pinapayagan ang sarili ng isang babaeng tulad ko. Naisip ko kung paano kami nakarating sa puntong ito, kung paano ang anak ko, ang batang natutulog sa aking mga bisig noong namatay ang kanyang ama, ay naging isang lalaki na yumuyo ko habang hinuhusgahan ako ng kanyang asawa. Naalala ko noong binilhan ko siya ng una niyang sapatos na balat, noong tinulungan ko siyang magbayad ng tuition sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng singsing ko sa kasal, noong ipinagdiwang ko ang kasal niya na puno ng pag-asa ang puso ko, na naniniwalang magkakaroon na siya ng mag-aalaga sa kanya tulad ng pag-aalaga ko, napakalaking kabaliwan. Binigyan ko siya ng pakpak upang lumipad, at pinili niyang lumipad sa ibabaw ng aking katahimikan. Nanatili ako roon na nakatingin sa dagat hanggang sa dumilim.
Ang mga ilaw ng bahay ko ay nakikita sa malayo. Nagliliwanag ng masaya, na parang walang nangyari, at noon ko na alam. Hindi ako iiyak, hindi ako makikipagtalo, hindi ako magrereklamo, kundi kikilos lang ako. Tumayo ako, inikot ang buhangin sa palda ko, at naglakad patungo sa isang maliit na bahay tuluyan sa malapit. Ang may-ari, isang kayumangging babae na may mainit na ngiti, ay nag-alok sa akin ng kwarto. Kayo lang po ba? Tanong niya. Opo, sagot ko, ngunit hindi ibig sabihin na nag-iisa ako. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog habang ang tunog ng dagat ay humahampas sa mga bintana. Nakaramdam ako ng ibang katahimikan, hindi iyon pagpaparaya, iyon ay may layunin. Dahil kapag ang isang babaeng tulad ko ay nagsabing, aalis na ako, hindi ibig sabihin na sumusuko siya, ibig sabihin ay hindi malilimutan ang pagbabalik. Minsan, ang katahimikan ay hindi nagmumula sa takot, nagmumula ito sa pagod na makipag-usap sa ayaw makinig. Noong gabing iyon, sa kwarto ng maliit na pension house, habang mahinang humahampas ang tunog ng dagat sa mga dingding, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at halos hindi ko nakilala ang babaeng nakikita ko ang buhok na may mga hibla ng pilak, ang mga kulubot na iniwan ng oras bilang bakas ng mga labanang napanalunan, at ang mga matang iyon na mayroon pa ring kislap ng isang bagay na hindi naapula ng luha. Ako si Carmen Del Rosario, 60 taong gulang, nabalo mula noong 42, ina ng isang anak, isang babaeng nagbigay ng lahat at nakatanggap ng kaunti. Noong ikinasal ako kay Julio, 20 taong gulang pa lang ako. Isa siyang masipag na lalaki na may balat na kayumanggi sa araw at isang ngiti na kayang payapain ng anumang bagyo. Magkasama naming binuo ang isang buhay ng may pagsisikap. Naaalala ko ang mga unang gabi namin sa isang maliit na kwarto na may bubong na yero kung saan tumutulo ang tubig kapag umuulan. Natutulog kaming magkayakap, tumatawa sa lahat ng wala kami, nangangarap sa araw na makakabili kami ng bahay malapit sa dagat. At dumating ang araw na iyon, mga taon ng paghihirap, ng pagbebenta ng pagkain, ng paglalaban ng damit ng iba, ng pag-iipon ng mga barya na parang diamante, hanggang sa wakas ay nabili namin ang bahay na iyon sa Pampang. Hindi ito malaki, ngunit sa amin ito, bawat ladrilyo ay may bigat ng aming mga pangarap. Madalas sabihin ni Julio, ang bahay na ito ang magiging kanlungan natin, Carmen. Kapag tumanda na tayo, babalik tayo rito para pakinggan ang dagat at ikwento sa isa't isa ang parehong kwento ng libu-libong beses. Hindi niya ito natupad. Isang aksidente sa daan ang kumuha sa kanya isang gabi. Iniiwan akong mag-isa kasama ang isang 10 taong gulang na bata at isang kalungkutan na napakalalim na nahihirapan akong huminga. Naaalala ko ang pagtingin ko sa dagat noong mga araw na iyon, nagdarasal sa Diyos na ipaliwanag kung bakit niya kinuha ang tanging lalaking nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Ngunit ang dagat, tulad ng dati, ay nanatiling tahimik. Kailangan kong magpatuloy. Nagtrabaho ako gabit araw. Inalagaan ko ang anak ko ng buong pagmamahal na natitira sa akin. Nangako akong hindi naaasa pa sa sinuman, at higit sa lahat, nangako ako na hindi titigil na maging akin ang bahay na iyon. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Esteban, isa siyang marangal na binata, matalino, ngunit masyadong mapagkakatiwalaan. Nakikita ko siyang nag-aaral, nagsisikap, at napuno ng pagmamalaki ang puso ko. Nang makuha niya ang una niyang trabaho, umiyak ako sa tuwa. Nang ipakilala niya sa akin si Danica, ngumiti ako, kahit na may bumigat sa loob ko. Maganda siya, hindi iyon maitatanggi. Ngunit ang ganda niya ay sinamahan ng isang kayabangan na nagbalat kayo bilang kagandahan. Mayroon siyang tingin na sinusukat ang mga tao batay sa bigat ng kanilang bulsa, hindi sa kadakilaan ng kanilang mga gawa. Gayunpaman, sinubukan ko siyang tanggapin, dahil ginagawa iyon ng mga ina, nilulunok namin ang aming mga hinala ng may ngiti upang hindi mawala ang aming mga anak. Noong mga unang taon, tila maayos ang lahat, hanggang sa unti-unti akong nagsimulang mapansin kung paano nagbago si Esteban. Naging madalang ang mga pagbisita niya, naging mas maikli ang mga tawag niya, at tuwing darating siya ay may dala siyang hindi nakikitang pagmamadali. Ma, hindi komportable si Danica kapag matagal ka sa bahay. Sabi niya kailangan niya ng sarili niyang espasyo. Pero bahay ko ito, anak. Alam ko, pero ngayon, amin na rin ito. Naalala ko na mas masakit sa akin ang salitang amin kaysa sa anumang insulto. Hindi dahil ayaw kong magbahagi, kundi dahil naintindihan ko na binubura na nila ako. Mula noon, naging bisita ako sa sarili kong tahanan. Tumahimik ako kapag nagbibiro si Danica ng may pang-iinsulto. Ngumiti ako kapag kinokorektahan niya ako sa publiko at nagkunwari na hindi nakarinig kapag tinatawag niya akong luma o pabigat. Hindi ako sumagot kailanman, hindi ako sumigaw kailanman, nanood lang ako. At habang naniniwala siya na pinahihina niya ako, natuto akong kilalanin ang mga galaw niya, ang mga tingin niya,
ang mga paraan niya ng pagmamanipula kay Esteban. Natuto ako na ang kapangyarihan ay nasa taong marunong maghintay, hindi sa taong sumisigaw. Minsan, sinabi sa akin ng kapitbahay ko, "Carmen, napakabait mo, parang santa ka," at sumagot ako, "Hindi po iyon kabaitan, iyon ay kalkulasyon, dahil kapag tahimik ang isang babaeng tulad ko, hindi iyon dahil sa kaduwagan, kundi dahil sinusukat niya ang eksaktong lakas ng hampas." Noong gabing iyon sa pension house, inilabas ko ang luma kong folder ng mga dokumento. Nandoon ang titulo ng bahay, pangalan ng may-ari, Carmen Del Rosario, akin lang. Walang anumang session, walang traspaso, walang anumang papel na nagsasabing iba. Naalala ko na mga taon na ang nakalipas ay hiniling sa akin ni Esteban na pirmahan ng isang bagay upang mas madali itong ibenta kung sakaling gusto nilang lumipat. Hindi ko iyon ginawa. May pumigil sa akin sa loob. At ngayon, naintindihan ko kung bakit. Tumawa ako ng mag-isa, isang maikli, mapait, ngunit nakapagpapalaya na tawa. Ang kapalaran minsan ay nagpoprotekta maging sa mga wala nang inaasahan. Tiningnan ko ang relo, alas, 11 ng gabi. Dapat tahimik na ang bahay sa Pampang ngayon, kasama si Danica at ang kanyang pamilya na natutulog sa mga kama ko, ginagamit ang mga kumot ko, naniniwala na nasa kanila ang lahat. Hindi nila alam na nasa kamay ko ang totoong susi. Lumakas ang hangin na parang gusto ng dagat na aprubahan ang desisyon ko. Noon ko nagpasya, kinabukasan, ang katahimikan ko ay magkakaroon ng boses. Pinatay ko ang ilaw, humiga sa kama, at pumikit ng may bagong kapayapaan hindi dahil sa pagpaparaya, kundi dahil sa pag-asa. Dahil ako, si Carmen Del Rosario, ang babaeng minamaliit ng lahat, ay malapit nang ipaalala sa kanila na ang isang pagod na matanda ay maaari ding maging isang alon na walang humpay. Sabi nila, itinuturo ng dagat ang pasensya dahil walang gumagalaw ng sapilitan dito. Bawat alon ay dumarating sa tamang oras, bawat tide ay may sariling panahon, at natuto ako sa dagat. Natuto ako na hindi kailangang magtaas ng boses kapag ang kapalaran ay nagsimula ng gumawa para sa iyo. Nagising ako noong umagang iyon bago sumikat ang araw, ang hangin ay mabango at nangangako. Sa pension house, tahimik ang lahat, maliban sa bulong ng hangin sa mga kurtina. Sinindihan ko ang lampara, binuksan ang folder na iniwan ko sa mesa, at tiningnan ulit ang mga dokumento. Nandoon ang pangalan ko, malinaw at matatag. Carmen Del Rosario, tanging may-ari ng bahay bakasyonan sa Pampang sa liwasang nakatago. Nanginginig ng saglit ang dulo ng mga daliri ko hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa isang lumang emosyon, iyong nararamdaman mo kapag nabawi mo ang kung ano ang sa iyo noon pa man. Kumuha ako ng isang tasa ng kape, huminga ng malalim, at ngumiti. Oo, oras na. Matapos mamatay ang asawa ko, iningatan ko ang bawat papel ng may pag-iingat na parang isang ina na nag-iingat ng litrato. Palaging sinasabi ni Julio sa akin, "Carmen, ang mga dokumento ang alaala ng mga bagay. Kung wala ang mga ito, binubura ng oras ang binuo ng pag-ibig." At tama siya, ang mga papel na iyon ang aking kalasag. Mga taon ng pagsasakripisyo, ng paghihirap, ng matapat na trabaho ay nakabuod sa mga selyo at lagda na iyon. At ngayon, sila ang magiging pinakamalinaw kong paghihiganti. Inilabas ko ang isang kuwaderno at nagsimulang magsulat, hindi isang sulat, kundi isang plano. Bawat hakbang ay dapat tumpak, hindi ako maaaring kumilos dahil sa galit. Kailangan kong kumilos dahil sa katotohanan. Tumawag sa abogado, suriin ang record ng pag-aari. Kumonsulta sa lokal na pulisya tungkol sa hindi autorisadong paninirahan. Maghintay. Ang huling salita ang pinakamahalaga, maghintay. Dahil ang paghihiganti, kapag elegante, ay inihahanda ng dahan-dahan. Alas 8 ng umaga, naglakad ako patungo sa bayan. Ang daan ay nababalutan ng hamog, ngunit nagsisimula ng bumukas ang araw. Tumigil ako sa harap ng isang maliit na opisina na gawa sa kahoy. Bufete ni Attorney Marcos Duarte at mga kasosyo. Ang abogado na si Marcos Duarte ay kaibigan ng asawa ko. Naalala ko siya ng maayos, isang seryosong lalaki, may kulay abong buhok at kalmado ang boses. Nang pumasok ako, tinaas niya ang tingin at ngumiti sa akin. "Aling Carmen, anong ikinagagalak na makita kayo rito? Ayos lang po ba ang lahat?" "Depende sa kung ano ang itinuturing mong ayos, Marcos," sagot ko habang inilalagay ang folder sa mesa niya. "Kailangan kong pag-usapan ang bahay ko." Nagbago ang ekspresyon niya. "May problema ba sa pag-aari?" "Opo." "Inukupa ito ng mga taong hindi ko inanyayahan." Tumango siya ng walang gulat. "At ang titulo ay nasa pangalan ko," sabi ko ng matatag. Binuksan ni Marcos ang mga papeles, sinuri ang mga ito ng tahimik, tumatango paminsan-minsan, lahat ay legal at maayos, walang iba pang lumilitaw bilang may-ari.
Perpekto, ano ang nais mong gawin, Aling Carmen? Wala namang hindi pinapayagan ng batas, sagot ko habang nakatingin ng diretso sa mata niya, ngunit gusto kong ang sorpresa ay maging isang aral. Ngumiti si Marcos ng bahagya, tulad ng asawa ninyo, palaging may dignidad, maging sa paglutas ng problema. Tinuruan ako ng mabuti ni Julio. Sagot ko. Nagkasundo kami sa mga hakbang. Aabisuhan niya ang mga awtoridad ng bayan na sinumang tao maliban sa akin sa bahay na iyon ay dapat ituring na hindi awtorisadong occupant. Walang iskandalo, walang karahasan, isang simpleng administratibong aksyon malamig, tahimik, legal tulad ng isang tide na tumataas nang hindi nakikita ng sinuman. Paglabas ko ng opisina, naglakad ako patungo sa pantalan. Malakas ang ihip ng hangin, dala ang amoy ng alat. Umupo ako sa isang bangko at pinanood ang mga alon. Naisip ko si Danica, ang matalim niyang boses, ang mayabang niyang tawa. Hindi ko siya kinamumuhian, walang saysay na kamuhian siya. Ang mga babaeng tulad niya ay hindi isinilang na malupit, naging ganoon sila kapag ipinagkakamali nila ang kapangyarihan sa kontrol. Ang nararamdaman ko lang ay awa. Awa sa hindi niya pagkaalam na ang pagiging magalang ng isang nasaktan na babae ay maaaring maging pinaka-eleganteng sentensya niya. Kinuha ko ang telepono ko at diniyal ang numero ng lokal na pulisya. Magandang hapon, sabi ko. Si Carmen Del Rosario ba ang kausap? Ang may-ari ng bahay sa liwasang nakatago, tanong ng boses sa kabilang linya. Opo, gusto ko sanang magpa-blatter. May insidente po bang nangyari? Hindi pa po, sagot ko, ngunit mangyayari bukas. Nanahimik ng ilang segundo ang opisyal. Gusto po ba ninyong magpadala kami ng patrol, ma'am? Siguraduhin niyo lang po na malapit kayo at malinaw sa inyo kung sino ang may-ari. Ang iba ay malulutas na lang ng kusa. Kinahapunan, bumalik ako sa pension house. Nakita ako ng may-ari na pumasok ng may mausisa ng ngiti. Mukhang iba po kayo ngayon, Aling Carmen. Oo, parang taong alam na magbabago ang hangin. Tumawa ako ng mahina, marahil ay nagsimula na. Umakyat ako sa kwarto ko, binuksan ang bintana, at hinayaan ang hangin ng dagat na pumasok. Sa dulo ng dagat, dahan-dahang lumulubog ang araw sa tubig, na parang sumusuko ang araw ng may elegantiya. At naisip ko na iyon mismo ang gagawin ni Danica sa lalong madaling panahon susuko kahit na sinubukan niyang itago ito. Bago matulog, isinulat ko sa kwaderno ko, ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga bagay. Minsan, hindi ito sa pamamagitan ng pagsigaw o paghihiganti ng may galit. Minsan, sapat na naipakita sa kanila na minamaliit nila ang maling tao. Sinara ko ang kwaderno, pinatay ang ilaw, at ngumiti. Bukas, magsasalita ang katahimikan ko, at gagawin ko ito sa boses ng dagat. Tumunog ang telepono ng 7:00 ng umaga, eksaktong nagsisimula ng lumiwanag ang dagat sa unang sinag ng araw. Hindi ako nagulat. Kapag matagal ka nang nabubuhay, natutunan mong kilalanin ang eksaktong sandali na nagsisimula ng tumawag ang konsensya. Tiningnan ko ang numero sa screen at ngumiti. Siya iyon, si Danica. Sumagot ako ng may tinig na mahinahon na parang tumatanggap ng inaasahang bisita. Magandang umaga, anak. Sa kabilang linya, may hindi komportableng katahimikan na sinundan ng peking matamis na boses. Aling Carmen, nabigla po kami kahapon, akala namin may nangyari na sa inyo. Ah, opo, sabi ko ng kalmado. Napakagaling. Hindi ko napansin noong oras na pinapaalis niyo ako sa sarili kong bahay. Katahimikan, naririnig ko kung paano niya nilunok ang laway niya. Iyon po ay isang hindi pagkakaunawaan, alam niyo naman kung paano ako. Minsan, nagsasalita ako ng hindi nag-iisip. Oo, alam ko, sagot ko, at marunong din akong makinig ng hindi nakakalimot. Ang tensyon ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Gusto po sana naming imbitahan kayo sa umagahan, patuloy niya. Nag-aalala si Esteban. Hindi siya nakatulog ng maayos. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ko ng may tono na napakalambot na halos masakit. Hindi rin ako nakatulog ng masama. Mas malinis ang hangin sa pension house kaysa sa inokupang bahay. Isa pang katahimikan. Pagkatapos, nagbago ang tono. Pension house? Nasa bayan po kayo? Oo, malapit sa pantalan. Mananatili ako rito ng ilang araw. Ayaw kong makagambala. Hindi po kayo nakakagambala, ma'am. Pakiusap, bumalik na kayo. Ito ay bahay niyo rin. Tumawa ako ng mahina. Salamat, Danica, ngunit huwag kang mag-alala. Malapit na, magiging akin na lang ulit ang bahay. Naging tahimik ang linya. Bago siya makasagot, tinapos ko ang tawag. Pumunta ako sa balkonahe ng pension house at pinanood ang mga alon na humahampas sa mga bato. Hindi umuugong ang dagat kapag humahatak, ginagawa nito ng tahimik. Ganoon ang aking paghihiganti, walang sigaw, walang galit, walang palabas.
Kagalingan ng tanghali, pumunta ako sa opisina ni Marcos Duarte. Inaasahan niya ako ng may bagong folder at ang kalmado na galaw ng taong alam na ang kalalabasan. Handa na ang lahat, Aling Carmen, sabi niya. Ipinadala na ang abiso sa awtoridad ng munisipyo. Ngayong araw dadaan sila upang beripikahin ang irregular na paninirahan. Anong oras? Tanong ko. Tiyak, tanghaling tapat. Tumango ako. Perpekto. Walang pagmamadali. Ang mahalaga ay dumating sila pagkatapos nilang maghain ng tanghalian, kaya ang sorpresa ay magiging kumpleto. Sinubukan ng abogado na itago ang isang ngiti. Minsan, natatakot ako sa pagiging kalmado niyo, Aling Carmen. Hindi ito kalmado, Marcos, ito ay alaala. Nilagdaan ko ang mga papel ng walang pag-aalinlangan. Bawat guhit ng panulat ko ay isang tahimik na pagpapatunay na ang isang babae ay maaaring maging malambot sa tono, ngunit walang awa sa layunin. Pagbalik sa pension house, nag-order ako ng kape. Ang may-ari, isang babaeng may mausisa na tingin, ay nagsabi sa akin, mukhang mas gaan ang pakiramdam niyo ngayon, Carmen. Dahil kapag inaalis ng kaluluwa ang alikabok ng pagpapahiya, maging ang katawan ay iba ang paghinga. Sinindihan ko ang radyo sa dining area, at habang pinupuno ng musika ang paligid, naalala ko ang isang bagay na madalas sabihin ni Julio sa akin. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagsigaw ng mas malakas, kundi ang pagsasalita kapag inaasahan ng lahat ang katahimikan mo. Ngumiti ako, oras na para magsalita. Alas, 11:70, tumunog ulit ang telepono. Si Esteban na. Nanginginig ang boses niya, isang halo ng pagkalito at pagkabalisa. Ma, bakit ka umalis ng ganoon? Masama ang pakiramdam ni Danica, gusto niyang humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad, anak, ay hindi hinihingi sa telepono, binuo ito ng mga kilos. Pakiusap. Bumalik ka, nagwawala na ito. Hindi, anak, ang nagwala ay ang paggalang, at iyon, maniwala ka, ay hindi nababawi ng mga bulaklak o magagandang salita. Nanahimik siya ng ilang segundo. Ano ang gagawin mo, ma? Wala, sagot ko, hayaan lang ang katotohanan na kumatok sa pinto. Anong ibig sabihin yan? Nasa loob ng ilang minuto, malalaman mo kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang inang natutong maghintay, at ibinaba ko ang tawag. Alas, 2 na nang marinig ko ang mga sirena sa malayo. Hindi sila maingay, isang malayo lang na bulong, na parang isang pangako. Alam ko na papunta na ang patrol car sa bahay sa Pampang. Hindi ako nakaramdam ng pagkakasala, nakaramdam ako ng katarungan. Sa loob ng maraming taon, nanahimik ako, tinanggap ang mga mumo ng pagmamahal, at tinitiis ang pang-aabuso. Ngunit may isang bagay na hindi binubura ng oras ang dangal. At ngayon, sa wakas, nakatayo ang akin. Ginugol ko ang natitirang hapon sa pagsusulat sa kuwaderno ko. Inakala ng mga tao na nakasisira ang paghihiganti, ngunit sa totoo, nagpapatayo ulit ito. Ibinabalik nito ang hangin na kinuha sa iyo, ang boses na pinatahimik sa iyo, ang tingin na ipinayuko sa iyo. Hindi lahat ng gawa ng katarungan ay nangangailangan ng mga saksi. Minsan, sapat na ang malaman na nakita ng kalawakan. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog, walang pagkabalisa, walang galit. Alam ko na ang bukang liwayway ay magdadala ng isang bagong kaayusan, at kapag tumapak ulit ako sa bahay na iyon, wala nang maglalakas loob na magtaas ng boses, dahil ang dagat kapag bumalik ay hindi humihingi ng permiso. Hindi pa ganap na sumikat ang araw nang umalis ako sa pension house, ang hangin ay mabango at may amoy ng katarungan. Bawat hakbang na ginagawa ko sa buhangin ay naglalapit sa akin hindi lang sa bahay ko, kundi sa kwento ko sa babaeng naging ako at sa babaeng bumabalik ulit ako. Sa malayo, nakita ko ang bubong na kulay bughaw ng bahay, ang parehong ipininta namin ni Julio isang hapon ng tag-araw, tumatawa na parang mga bata, habang kinukuha ng hangin ng brush namin at ang oras ay tila walang hanggan. Ngayon, iba ang tingin sa bubong na iyon. Hindi pa ito ang aking kublihan, ngunit hindi na rin ito ang kanilang taguan. Naglakad ako ng dahan-dahan, nakasabit ang bag sa balikat at ang folder ng mga dokumento na may lagda sa ilalim ng braso ko. Sa pintuan, 2 pulis ang nag-uusap sa tabi ng isang pick-up. Nang makita nila ako, isa sa kanila ang tumuwid. Kayo po ba si Aling Carmen del Rosario? Tanong niya. Ako nga po, sagot ko. Tumango ang opisyal, ang proseso po ay ginawa ng walang insidente, walang laman ang bahay. Walang laman, tanong ko. Opo ma'am. Naabisuhan po ang anak ninyo at ang pamilya ng manugang ninyo at umalis sila mga 1 oras na ang nakalipas. Pumikit ako, huminga ng malalim. Hindi kagalakan ang naramdaman ko, kundi isang lumang kalmado, siksik, hindi maiiwasan, isang kalmadong may amoy ng katotohanan. Pumasok ako, ang katahimikan ang sumalubong sa akin nang nakabukas ang mga bisig. Walang tawanan, walang sigaw,
walang tunog ng mga baso, bulong lang ng mga yapak ko sa sahig na ceramic. Magulo ang dining area. Mga pinggan sa mesa, gusot na mantel, walang lamang baso. Ang sopa ay may bakas ng sapatos at amoy ng ibang pabango, ngunit lahat iyon ay mababaw. Ang kaluluwa ng bahay, iyon ang sa akin, ay nandoon pa rin, buo. Lumapit ako sa cabinet sa sala at hinaplos ang frame ng litrato ni Julio. Ang ngiti niya ay tila nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Nagawa ko, Julio, bulong ko. Wala nang magsasabing umalis ako sa sarili kong tahanan. Ang hangin ay pumasok sa bintana at inigalaw ang mga kurtina na parang sumasagot siya sa akin. Maya-maya, narinig ko ang paghinto ng isang kotse sa labas. Nakilala ko ang tunog ng makina, kotse iyon ni Esteban. Hindi nagtagal at pumasok siya, wala si Danica. Nanginginig ang mukha niya sa pagitan ng hiya at hindi paniniwala. Ma, sabi niya habang nakatingin sa akin ng may basang mata, anong ginawa mo? Ang kailangan kong gawin, bawiin ang akin. Pero ang pulis, pinalabas nila kami sa harap ng lahat. Nakakahiya. At sa palagay mo ba, hindi nakakahiya ang sa akin, anak? Sa palagay mo ba, hindi nakakahiya na sinigawan ako ng asawa mo na umalis habang ikaw ay yumuyuko? Binuksan ni Esteban ang bibig niya, ngunit walang sinabi. Yumuko lang siya na parang dinodoble ng bigat ng mga salita ko ang balikat niya. Ma, hindi ko gustong mangyari ito. Hindi mo gusto, pero pinayagan mo, sabi ko ng may boses na mahinahon. At iyon, anak, ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Hinaplos niya ang mukha niya, galit na galit si Danica, sabi niya hindi siya babalik. Kung gayon, gumawa na siya ng mabuti sa unang pagkakataon, sagot ko ng may bahagyang ngiti. Tiningnan niya ako ng naguguluhan. Talaga, hindi ka ba nasasaktan, ma? Oo, nasasaktan, Esteban, ngunit may mga sakit na niyayakap mo dahil kasama ng dangal. Pumunta ako sa aparador at kinuha ang isang sobre, iyon ang parehong iniwan ni Julio bago siya namatay. Tumingala ako sa anak ko, iniwan ito ng tatay mo para sa akin. Hiniling niya na buksan ko lang kapag naramdaman kong hindi natahanan ang bahay namin. Binuksan ko ang sobre ng maingat. Sa loob, may sulat na nakasulat sa matatag at mapagmahal na calligraphy ni Julio. Carmen, kung dumating ang araw na ang pag-ibig sa bahay natin ay maging ingay, tandaan mo na ikaw ang kaluluwa ng lugar na ito. Walang sinuman ang may karapatang iparamdam sa iyo na ikaw ay isang bisita sa sarili mong bubong. Sa iyo ang bahay na ito, hindi lang dahil sa mga papel, kundi dahil sa sakripisyo, sa mga gabing walang tulog, at sa mga luha na nagpatibay nito. Kung may makalimot niyan, ipaalala mo sa kanila ng may dangal hindi ng may galit, kundi ng may tahimik na lakas ng dagat. Binasa ni Esteban ng tahimik, nang nakakagat ang mga labi. Nang matapos siya, tumutulo na ang luha sa pisngi niya. Alam ni tatay, bulong niya. Oo, at kaya iniwan niya sa akin ang huling salita. Tinupi ko ang sulat at ibinalik sa sobre. Ang bahay na ito ay binuo ng may pag-ibig, Esteban, hindi ng may kayabangan. Alam ko, ma. Kung gayon, intindihin mo ng mabuti. Ang paggalang ay hindi idinadaan sa pagsigaw, nanatili itong nakatayo, kahit na gusto ng lahat na makita kang bumagsak. Tumango siya, hindi makapagsalita, lumabas kami ng magkasama sa balkonahe. Tahimik ang dagat at inigalaw ng simoy ng hangin ang mga dahon ng lumang puno ng lemon. Huminga ng malalim si Esteban at nagsabing, hindi ko alam kung kami ni Danica ay makakapag-usap pa ulit pagkatapos nito. Iyon ay nakadepende kung matututo siya sa kung ano ang natututunan mo ngayon. At ano ang natututunan ko? Na ang isang ina ay kayang magpatawad ng lahat maliban sa paglimot. Tiningnan niya ako ng tahimik, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang batang pinalaki ko hindi ang naguguluhang lalaki o ang manipulated na asawa, kundi ang anak na naaalala pa rin kung sino ang kanyang ina. Nang umalis siya, nanahimik ulit ang bahay, ngunit hindi ito ang katahimikan ng pag-iwan, kundi ang pag-usbong. Binuksan ko ang lahat ng bintana, winalis ang mga labi ng hapunan ng iba, pinalitan ng mga mantel, siningdihan ng radyo. Isang lumang kanta, ang paborito ni Julio, ang nagsimulang tumunog, habang pinupuno ng hangin ng dagat ang sala. Alam ko na nagtagumpay ako. Hindi lang ako nakabawi ng bahay, nabawi ko ang boses ko, ang kwento ko, ang lugar ko, at kung sakaling bumalik si Danica, hindi ko na siya kailangang sigawan. Sapat na natitingnan ko siya sa mata at sasabihin, binalaan kita na aalis ako, ngunit hindi ko sinabi sa iyo na hindi na ako babalik. Ang gabi ay bumagsak sa bahay na parang isang tahimik na pagpapala. Mahina ang hampas ng mga alon sa pampang at ang hangin ay mabango at amoy ng kahoy, ng nakaraan, ng pagbabalik. Umupo ako sa sopa nang nakasindi ang lampara at hinawakan ang sobre na binasa ko kaninang umaga kasama si Esteban. Alam ko na mayroon pang iba sa loob.
Hindi kailanman iniiwan ni Julio ang mga bagay na half-bake. Kumuha ako ng maliit na kutsilyo at maingat na pinutol ang double bottom ng sobre. Mula rito, nahulog ang pangalawang papel na nakatupi ng maraming beses, kulay dilaw, na may bahagyang lumabo ang tinta dahil sa mga taon. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Nakilala ko agad ang sulat kamay niya matatag, elegante, na may halo ng pagmamahal at autoridad na palagi niyang taglay. Carmen, kung binabasa mo ito ay dahil sinusubok ka ulit ng buhay. Kung nag-iisa ka, gusto kong tandaan mo ang sumusunod. Hindi ka ginawa upang humingi ng permiso sa sarili mong tahanan. Ang bahay na ito ay sa iyo, at hindi ko ito sinasabi dahil lang sa pag-ibig, kundi dahil sa karapatan. Dito ko iniiwan ang aking testamento. Ang lahat ng pag-aari nating ipon, lupa, bahay at ari-arian ay mapupunta sa iyong pangalan ng walang anumang kondisyon. Ang tanging hinihiling ko ay huwag mong hayaan na ang paggalang sa iyo ay maging palitan ng pera. Ang luha ay nagpalabo sa paningin ko. Palaging isang lalaking may salita si Julio, at ngayon, mula sa malayo ng oras, binalikan niya ulit ako upang protektahan tulad ng ginawa niya sa buong buhay niya. Kung makalimutan man ng anak natin kung sino ang nagbigay sa kanya ng bubong, huwag mo siyang sumpain. Turuan mo siya tulad ng tanging ikaw lang ang nakakaalam kung paano walang sigaw, walang hinanakit, ngunit ng may tahimik na lakas ng dagat. Dahil ang paggalang na hindi itinuturo ng may pag-ibig, itinuturo ng buhay ng may pagkawala. Maingat kong tinupi ang papel at idinikit sa dibdib ko. Naramdaman ko na nandoon si Julio sa tabi ko, nakatingin sa akin ng may kalmado ng ngiti na palaging lumalabas kapag may nalutas na ayon sa kanyang hula. Lumabas ako sa patio at tiningnan ang dagat. Ang buwan ay sumasalamin sa tubig na parang isang lampara na nakasabit sa langit. Inigalaw ng hangin ang mga kurtina sa balkonahe at sa isang sandali, naramdaman ko na nandoon siya na nakaupo, naghihintay sa akin, tulad ng dati. Nagawa ko, Julio, bulong ko. Ligtas ang bahay mo. Ang kuwento natin, ligtas din. Ang hangin ay naging mas mainit, na parang sumasagot ang kalawakan ng may buntong hininga. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako upang makita ang abogado na si Marcos Duarte, dala ko ang testamento. Nang makita niya ito, nagbago ang ekspresyon niya. Saan niyo po ito nahanap, Aling Carmen? Iniwan ito ni Julio na nakatago sa sobre. Alam niyang matutuklasan ko ito kapag dumating ang oras. Mabagal na tumango ang abogado. Napakatalinong lalaki ng asawa ninyo. Sa dokumentong ito, walang duda, ganap na sa inyo ang ari-arian. Walang sino man ang makakakontra rito. Hindi dispute ang hinahanap ko, Marcos, kundi paggalang lang. At nakuha niyo iyon, sabi niya habang nakangiti ng may pagmamalaki, sa paraang kakaunti lang ang nakakagawa ng hindi nadudumihan ang mga kamay. Tumango ako, sabi niya palagi, ang tunay na katarungan ay hindi maingay. Nang bumalik ako sa bahay, tahimik ang dagat, ang katahimikan ay hindi na masakit. Ngayon, kasama ko na ito. Naghanda ako ng kape, binuksan ang mga bintana, at hinayaan ang aroma ng alat at hangin na pumuno sa dining area. Bigla, narinig ko ang mga yapak. Si Esteban na. Mukhang pagod, maga ang mga mata, at may hawak na bouquet ng puting bulaklak. Ma, sabi niya ng may boses na hoarse, gusto kitang makita. Pumasok ka anak, sa iyo pa rin ang bahay na ito. Umupo siya sa harap ko, iniisip ko ang lahat kagabi. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ko pinayagan si Danica na tratuhin ka ng ganoon. Dahil minsan, ang pag-ibig ay nagpapabulag sa atin, Esteban, at pinatatawad mo ba ako? Tiningnan ko siya sa mata, palagi, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, nangangahulugan ito ng pag-alaala ng walang sakit. Inilabas ko ang pangalawang papel at iniabot sa kanya. Basahin mo, boses iyan ng tatay mo. Pinanood ko siya habang nagbabasa, habang nagpapatuloy siya, naglaho ang ekspresyon niya. Nang matapos siya, tumingala siya ng may pinipigilang luha. Alam ni tatay na mangyayari ito. Oo, sagot ko, at iniwan niya sa akin ang responsibilidad na ipaalala sa iyo. Hinaplos ni Esteban ang mukha niya, sinusubukang pigilan ang iyak. Hindi ko deserve ang bahay na ito. Hindi, anak, sabi ko ng may lambing. Hindi mo pa deserve, ngunit maaari mo itong makuha ulit. Paano? Tanong niya. Sa pag-aalaga sa akin. Hindi sa pera o mga regalo, kundi sa oras, sa presensya, sa paggalang. Gagawin ko ma, nangangako ako. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil ng may pagmamahal. Iyan lang ang pangako na interesado akong marinig. Kinahapunan, nang umalis siya, binuksan ko ulit ang sulat at isinulat sa likod. Julio, bumalik ang anak natin. Hindi perpekto, ngunit nagsisisi. Nakatayo ang bahay. Ako rin.
Ang boses mo ay gumagabay pa rin sa akin, at ngayon naintindihan ko na ang ibig mong sabihin na ang pag-ibig ng walang paggalang ay bubong lang na walang pundasyon. Itinago ko ang papel sa drawer kasama ang mga singsing ko at isang litrato namin sa pampang. Lumulubog ang araw at ang mga sinag ay nagpapaliwanag sa sala ng may golden glow. Pumikit ako at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na ang lahat ay nagkatugma, ang nakaraan, ang kasalukuyan, ang sakit, ang dangal, lahat ay nasa lugar. At noon ko naisip, ang dagat ay hindi kailanman nagbabalik ng inalis nito, ngunit kapag ginawa nito, iyon ay dahil itinuturing na karapat-dapat itong bumalik. 3 linggo ang lumipas mula noong umagang iyon na sinundo ako ni Esteban ng may luha sa mata at isang bouquet ng bulaklak sa kamay. Mula noon, ang katahimikan sa pagitan namin ay nagbago sa ibang bagay. Hindi na ito masakit na distansya, kundi isang kinakailangang paghinto. Bumibisita siya sa akin araw-araw, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Tinutulungan niya akong magpinta ng mga baranda, inaayos ang mga bintana, at madalas, nananatili siya sa balkonahe na nakatingin sa dagat ng walang sinasabi, na parang sinusubukang intindihin kung saang sandali ng buhay niya huminto siya sa pakikinig sa akin. Wala akong hinihingi sa kanya. Hindi ko siya tinatanong tungkol kay Danica o binabanggit ang pangalan niya. Natuto ako na may mga sugat na hindi binubuksan ng paninisi, kundi ginagaling ng presensya. Minsan, kapag lumulubog ang araw, nakikita ko siyang pinagmamasdan ng walang lamang duyan kung saan madalas umupo ang tatay niya. At sa mga sandaling iyon, naintindihan ko na ang tunay na parusa ng isang anak ay hindi ang pagkakasala, kundi ang echo ng mga salita na hindi niya sinabi sa tamang oras. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa garden, narinig ko ang makina ng isang kotse na huminto sa harap ng bahay. Hindi ako nag-aabang ng bisita, nagbago ang hangin, alam ko bago ko pa siya makita. Ang pabangong iyon, ang madaliang paraan ng pagsara ng pinto ng kotse, ang walang pasensya na tunog ng takong sa gravel siya iyon, si Danica. Naglakad siya patungo sa pintuan na may suot na maliwanag na damit at sunglasses na nagtatago sa kalahati ng mukha niya. May nakasabit siyang bag sa braso at isang galaw na nag-iiba sa pagitan ng pagmamalaki at desperasyon. Nanatili akong tahimik, hawak ang regadera, pinanood siyang lumapit. Sa loob, nakaramdam ako ng kalmado na napakatatag na nagulat ako. Wala nang hinanakit o galit, distansya lang ng emosyon na napakalapit sa kalayaan. Aling Carmen, sabi niya nang makita niya ako, habang inaalis ang sunglasses. Danica, sagot ko nang hindi gumagalaw. Anong sorpresa? Alam ko na hindi ako welcome, pero kailangan kong pumunta. Iyon ay totoo, hindi ka welcome, sagot ko nang may hinahon. Ngunit nandoon ka na, kaya magsalita ka. Nanatili siyang hindi gumagalaw ng isang sandali, yumuko, huminga ng malalim, na parang naghahanap ng mga salita na hindi niya makita. Nagkamali ako, sabi niya sa wakas. Marami. Nagkamali ako sa inyo, kay Esteban, sa lahat. Hindi ko nasukat ang mga salita ko noong araw na iyon, hindi ako ayos. Hindi ka ayos, ulit ko ng dahan-dahan, halos nang may panunuya. Iyan ang madalas sabihin ng mga tao kapag nagawa na ang pinsala. Ngunit sabihin mo sa akin, anak, ano ba talaga ang nagdala sa iyo rito? Pagsisisi o takot? Nanginginig ang mga labi niya. Hindi siya sumagot kaagad. Naglakad siya patungo sa balkonahe at huminto sa harap ng bukas na pinto, nakatingin sa loob ng bahay. Nabasag ang boses niya nang magsalita siya. Pumunta ako upang humingi ng tawad. Ang pariralang iyon na sa ibang panahon ay makakaantig sa akin, ngayon ay malayo ang tunog, halos walang laman. Pinanood ko siya ng maingat, nagbago siya. Wala na ang mayabang na kislap sa mata niya, o ang paraan ng pagtayo na parang sa kanya ang mundo. May iba, pagod, marahil pagkatalo, ngunit marahil din, sangkatauhan. Iniwan ko ang regadera sa tabi at inanyayahan siyang pumasok. Pumasok ka, Danica. Kung hihingi ka ng tawad, gawin mo sa ilalim ng bubong, hindi sa ilalim ng araw. Pumasok siya ng dahan-dahan, tinitingnan ang lahat sa paligid, na parang tumatapak sa isang museo. Ang bahay ay malinis, may amoy ng bagong lutong tinapay at kape. Ang mga kurtina ay gumagalaw sa hangin ng dagat at ang tunog ng mga alon ay dumarating na parang patuloy na paghinga. Umupo siya sa mesa ng dining area, eksakto sa lugar kung saan siya madalas umupo noong nagkukunwari pa siyang magalang. Umupo ako sa harap niya. Ikinuwento sa akin ni Esteban ang lahat, sabi niya habang yumuyo ko. Tungkol sa sulat ng asawa ninyo, tungkol sa testamento, sa titulo, lahat, hindi ko alam na nasa inyo lang ang pangalan ng bahay. Hindi mo kailangang malaman, sagot ko. Ang paggalang ay hindi nakukuha sa mga dokumento, nakukuha ito sa asal. Mabagal na tumango si Danica, puno ng luha ang mata.
Patawarin niyo ako, Carmen, talagang nagsisisi ako. Ilang linggo akong hindi nakatulog. Umalis si Esteban sa bahay. Sabi niya kailangan niya ng oras na ayaw niya akong makita. Mahal ko siya at hindi ko alam kung paano ito aayusin. Naisip ko na kung pupunta ako, kung kakausapin ko kayo, marahil ay makakapagsimula ulit ako. Nakikinig ako nang hindi siya iniistorbo. At bakit mo iniisip na dapat kitang tulungan na bawiin ang sinira mo, tanong ko. Umiyak siya, dahil alam niyo kung ano ang magmahal, Aling Carmen, at dahil hindi ko alam kung paano gawin iyon. Ang sagot na iyon ay nagpatingin sa akin sa sahig hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmumuni-muni. Tama siya, alam ko kung ano ang magmahal, minahal ko ang asawa ko ng buong puso, minahal ko ang anak ko ng may debosyon, at nagmahal ako ng may kaluluwa. Ngunit alam ko rin kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagmamahal ng tama. At iyon ay isang bagay na hindi naintindihan ni Danica hanggang ngayon. Ang magmahal ay hindi pag-aari, Danica, ito ay pag-aalaga. Ito ay paggalang sa espasyo, sa kasaysayan, sa mga ugat ng iba. Ang ginawa mo ay hindi pag-ibig, ito ay kontrol na nagbalat kayo bilang pagmamahal. Ang boses ko ay mas matigas kaysa sa inaasahan ko, ngunit hindi ko ito pinalambot. Hindi ako sumigaw sa iyo noong araw na iyon dahil alam ko na gagawin iyon ng buhay para sa akin. At tingnan mo, tinupad niya. Tinabunan niya ang mukha niya ng mga kamay at nagsimulang umiyak, hindi ang iyak ng nasaktang kayabangan, kundi ang iyak ng taong sa wakas ay nakikita ang sarili sa salamin ng walang adornments. Ayaw kong kamuhian niyo ako, bulong niya. Hindi kita kinamumuhian, sagot ko. Ang galit ay ang pagbibigay sa iyo ng lugar sa puso ko, at wala ka na yon. Nanatili kaming tahimik ng matagal. Ang hangin ay nagpapagalaw sa mga kurtina at isang sigal ang umungol sa malayo. Huminga ng malalim si Danica at nagsabing, hindi lang ako pumunta rito upang humingi ng tawad, pumunta ako upang humingi ng pabor. Isang pabor, ulit ko habang itinaas ang kilay ko, napakakakaiba. Kailangan kong makita si Esteban. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko, alam ko na pumupunta siya rito, gusto ko lang siyang kausapin ng isang beses. Ayaw kong istorbohin ang proseso niya, gusto ko lang siyang tingnan. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa sa akin ng isang bagay na hindi kayang gawin ng mga salita. Naisip ko ang anak ko, ang mukha niya noong binasa namin ang sulat ni Julio, ang pagbabago na ginagawa niya, ang katahimikan na unti-unti niyang nababawi. Ayaw kong may sinuman o anumang makasira sa proseso na iyon, ngunit naisip ko rin na ang pagpapatawad kapag ibinigay ng may katalinuhan ay hindi nagpapahina, nagtuturo ito. Pupunta siya ngayong hapon, sabi ko sa wakas, ngunit huwag mong asahan na magiging tulad ng dati. Ayaw ko na iyon, sabi niya ng may basag na boses. Gusto ko lang sabihin sa kanya ang totoo. Halos alas, ayos na nang dumating si Esteban, pumasok siya nang hindi alam na naghihintay si Danica sa kanya. Nang makita niya ito, huminto siya ng bigla. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang may halo ng pagkagulat at pagkabwisit. Pumunta ako upang humingi ng tawad, sagot niya, habang tumatayo. Hindi na kailangan, sabi niya nang may katigasan. Naintindihan ko na may mga bagay na hindi naaayos ng paghingi ng tawad. Tumabi ako ng tahimik, nananatili malapit sa bintana. Ayaw kong manghimasok. Minsan, ang pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao ay kailangang masira sa harap ng mga saksi upang makabuo ulit o mamatay ng lubusan. Isang hakbang ang ginawa ni Danica patungo sa kanya. Hindi ako pumunta upang bigyan ng katwiran ang sarili ko. Pumunta ako upang sabihin sa iyo na nawala ko ang lahat, na nag-iisa ako. Hindi mo iyon ginawa para sa akin. Ginawa mo iyon para sa iyo, sagot ni Esteban, pero nagpapasalamat ako sa pagsubok. Huminga ng malalim si Danica. Naging hindi ako makatarungan sa nanay mo, Esteban, at sa iyo rin. Hindi ko kinaya na umiiral siya sa buhay mo bilang isang bagay na sagrado, dahil hindi ko alam kung ano ang pag-aalaga ng walang pagkontrol. Inakala ko na ang pag-ibig ay sinusukat sa kontrol, hindi sa paggalang. Nagkamali ako. Huli na, sabi niya. Marahil, pero kailangan kong sabihin. Pinanood ko sila mula sa sulok. Wasak si Danica. Si Esteban, sa kabilang banda, ay mukhang buo. Ang buhay, naisip ko, ay palaging nagbabalanse sa mga utang. Esteban, sumingit ako ng mahina. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na bumubukas o nagsasara. Minsan, bintana lang ito kung saan pumapasok ang bagong hangin. Hindi mo kailangang mahalin ulit ang taong nanakit sa iyo, ngunit maaari mong ihinto ang pagdadala ng bigat ng hinanakit. Mabagal siyang tumango, nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pinatatawad kita, Danica, sabi niya sa wakas, pero hindi ibig sabihin na babalik kami sa dati. Ayaw ko na iyon, sagot niya. Gusto ko lang marinig iyon. Sandali silang nagyakap, hindi nang may pag-iibigan, kundi nang may matanda.
Sumusukong kalungkutan. Nang umalis siya, bumalik ang katahimikan at ang tunog ng dagat ang pumuno sa lahat. Noong gabing iyon, nanatili si Esteban sa teres kasama ako. Tiningnan niya ang mga bituin at ang boses niya ay mas tahimik kaysa dati. Ma, sa palagay ko, naiintindihan ko na ngayon ang palagi mong gustong ituro sa akin. At ano iyon, anak? Na kailangang malaman kung kailan manatili, ngunit kailan din umalis. Ngumiti ako sa kanya. Eksakto, iba na umalis si Danica. Nagbabago ang lahat, Esteban. Minsan, ang pagsisisi ang tanging paaralan na gumagana. Nanahimik kami, ang dagat ay tila nagsasalita para sa amin. Pagkatapos, tiningnan ko siya at sinabi ng may lambing, ipagmamalaki ka ng tatay mo. Ipinagmamalaki mo rin ako, ma. Oo anak, dahil natutunan mo ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa mga salita, kundi sa kung paano inaalagaan ang minamahal. Niyakap niya ako. Ang yakap niya ay mainit, tapat, malinis sa pagkakasala, at sa wakas, nagpahinga ang puso ko. Noong gabing iyon, bago ako matulog, binuksan ko ang diary ko at isinulat, ang pagsisisi ay hindi nagbubura sa nakaraan, ngunit maaari itong magbigay ng kahulugan. Natuto si Danica na hindi sumisigaw sa isang bahay na hindi niya itinayo ng sarili niyang mga kamay. Natuto si Esteban na ang paggalang ay hindi namamana, ipinapakita ito, at pinatawad ko ang sarili ko sa pagtagal ko bago tumayo. Dahil ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Pinatay ko ang ilaw, humiga sa kama, at pinakinggan ang patuloy na bulong ng mga alon. Ang bahay ay humihinga kasama ko, hindi na masakit, hindi na mabigat, kapayapaan na lang ang natira. At sa kapayapaang iyon, naintindihan ko na ang dagat, maaga o huli, ay nagbabalik ng kung ano ang kaya mong pakawalan ng walang galit. Ang bukang liwayway ay may kulay ginto na lumalabas lang pagkatapos ng bagyo. Ang hangin ay sariwa at dala ang amoy ng alat at bagong gawang kape. Nagising ako ng maaga, hindi dahil may kailangan akong gawin, kundi dahil ang katawan, kapag nakakita ng kapayapaan, hindi na kailangan ng maraming pahinga. Tahimik ang bahay, isang katahimikan na iba sa dati mas mainit, mas makatao. Naglakad ako ng walang sapin sa paa sa pasilyo, hinahaplos ang mga dingding na dating saksi sa aking kalungkutan. Ngayon, bawat sulok ay tila humihinga kasama ko. Binuksan ko ang mga bintana at ang tunog ng dagat ay pumasok na parang isang pagpapala. Inigalaw ng hangin ang mga puting kurtina at sa isang sandali tila narinig ko ang tawa ni Julio, ang malalim na tawang iyon na pumupuno sa mga espasyo ng walang kahirap-hirap. Pumikit ako at naramdaman ko na nandoon siya, sa bawat simoy ng hangin, sa bawat sinag ng araw na humahaplos sa sahig na kahoy. Halos isang buwan na ang nakalipas mula noong huling pagbisita ni Danica. Hindi ko na narinig ang tungkol sa kanya at hindi ko na rin kailangan. Ikinuwento sa akin ni Esteban na nagpasya siyang lumipat sa ibang lungsod, magsimula ulit. Taos-puso akong nagnanais ng maganda para sa kanya, hindi ako nagtatanim ng hinanakit. Natuto ako na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ito ay ang pagtigil sa pagiging prisoner ng pinsala. Nagbayad si Danica ng kanyang presyo at ang katahimikan na iniwan niya ay bahagi ng balanse na hinihingi ng buhay. Minsan, upang may huminga, kailangan mong payagan ng iba na mamatay. Si Esteban, sa kabilang banda, ay bumalik sa akin tulad ng dagat na bumabalik sa pampang, hindi ng biglaan, kundi ng kalmado. Pumupunta siya tuwing katapusan ng linggo, minsan nagdadala ng bulaklak, minsan, lutong pagkain niya. Ngunit ang pinakamadalas niyang dalhin ay oras. Oras upang samahan ako, upang magbahagi ng katahimikan, upang itayo ulit ang mga link na pinahina ng kanyang pagkawala. Hindi na kami nag-uusap tungkol sa nakaraan dahil alam namin na wala nang kailangang ipaliwanag. Sapat na natiningnan namin ang isa't isa at alam na sa kabila ng lahat, nandoon pa rin kami ina at anak, itinayo ulit ang sinubukan ng buhay na sirain. Isang hapon ng linggo, habang naghahanda kami ng gisado, sinabi niya sa akin, "Ma, alam mo ba ang sinabi sa akin ng therapist, na may mga bahay na humihinga lang kapag may natututo na magbukas ng mga bintana?" Ngumiti ako habang hinahalo ang palayok. Kung gayon, kaya bumalik sa paghinga ang bahay na ito, sagot ko, dahil wala nang pumupuno nito ng ingay. Tiningnan niya ako ng tahimik at niyakap ako mula sa likod, tulad noong bata pa siya, nangangako ako ma, na hindi na ako magpapahintulot na may magparamdam sa iyo na hindi ka kabilang. Hinaplos ko ang mga kamay niya, "Huwag kang mangako, anak, ipakita mo sa pamamagitan ng pamumuhay, ang mga pangako kapag sinabi ng malakas ay dinadala ng hangin, ngunit ang mga kilos ay nag-iiwan ng mga ugat." Noong gabing iyon, kumain kami sa balkonahe. Maaliwalas ang kalangitan at ang mga bituin ay tila nakasabit sa ibabaw ng dagat. Sinindihan ko ang isang maliit na kandila sa mesa, "Para sa tatay mo," sabi ko.
Tumango si Esteban, at para sa iyo ma, dahil hindi ka sumuko. Hindi ako sumuko, sagot ko habang nakatingin sa dagat. Natuto lang ako na may mga labanan na nananalo sa pamamagitan ng pag-atras sa tamang oras. Nanatili kaming tahimik pinapanood ang mga alon. Paminsan-minsan, isang mahinang simoy ng hangin ang nagdadala ng amoy ng jasmine ang parehong itinanim ni Julio sa harap ng portal. Tila bumalik ang kaluluwa ng buong lugar. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang abogado na si Marcos Duarte upang bisitahin ako. May folder siya sa ilalim ng braso at ang kanyang discreet na ngiti tulad ng dati. Aling Carmen, sabi niya nang pumasok, may magandang balita ako. Na-update na ang land registry, ayos na ang lahat. Ang bahay ay nasa pangalan ninyo, walang obserbasyon at may legal na proteksyon ng family patrimony. Walang sino man ang makakagalaw niyan kailanman. Salamat Marcos, sagot ko habang siniserbisyuhan siya ng kape. Matutuwa si Julio. Mas matalino siya kaysa sa inaakala ko, sabi niya. Kayo rin. Hindi lahat ay marunong bawiin ang sa kanila nang hindi sinisira ang mahal nila sa proseso. Umupo kami sa terrace at tiningnan ng dagat. Kumusta po ang anak ninyo? Tanong ng abogado. Natututo ulit siyang maging lalaki, sagot ko, at sapat na iyon para sa akin. Ngumiti si Marcos at tumayo. Kung gayon, tapos na ang trabaho ko rito, ngunit ang inyo, Aling Carmen, ay nagsisimula pa lang. Ang akin, tanong ko nang nagtataka. Opo, may kwento kayong sasabihin, at maraming babae ang kailangang makinig. Noong gabing iyon, hindi ako pinatulog ng mga salita niya. Naisip ko ang lahat ng babaeng nakilala ko sa buhay ko, ang mga nanahimik dahil sa takot, ang mga nagbigay ng sa kanila dahil sa pag-ibig, ang mga nagkamali sa pagitan ng pasensya at pagpaparaya. Naisip ko kung gaano karami sa kanila ang gustong marinig ang isang boses na nagsasabing hindi sila nag-iisa. Tumayo ako, pumunta sa desk ko, at binuksan ang kuwaderno ko. Nagsimula akong magsulat hindi tungkol sa paghihiganti o pagtataksil, kundi tungkol sa dangal. Isinulat ko ang natutunan ko kay Julio, kay Esteban, sa sakit, sa pagpapatawad. Isinulat ko ang tungkol sa ibig sabihin ng pagiging may-ari ulit ng sarili. Ang mga salita ay dumaloy na parang ang dagat na sa wakas ay nakita ang landas nito. At naintindihan ko na hindi ako sumusulat para sa sarili ko, kundi para sa lahat. Huwag mo hayaan na paalisin ka sa bahay na itinayo mo. At hindi lang ako nagsasalita tungkol sa mga dingding, kundi tungkol sa sarili mo. Dahil may mga babae na bahay sila ay nagtataguyod, nagpoprotekta, nagbibigay ng kanlungan, ngunit kapag nasasaktan sila, marunong din silang magsara upang magpagaling. Sinara ko ang kuwaderno ng may luha sa mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Ang mga sumunod na araw ay naging malambot, na parang kailangan din ng oras na magpahinga. Ang dagat ay tahimik tuwing umaga. Mababa ang lipad ng mga seagull, at ang mga bulaklak sa garden ay lumalaki ng mas matatag kaysa dati. Minsan, pumupunta ang mga kapitbahay upang bisitahin ako. Sa ibang araw, dumadaan ang mga babae ng bayan upang bumati. Narinig nila ang kuwento ko o bahagi nito, at marami ang tumitingin sa akin ng may paggalang. Ang ilan ay nananatili upang magti. Ikinukwento nila sa akin ang mga problema nila, ang mga anak nila, ang mga takot nila, at nang hindi ko namamalayan, ang bahay ko ay naging kung ano ang pinangarap ni Julio, isang kanlungan. Isang hapon, isa sa kanila, isang binibini na nagngangalang Lucia, isang single mother, ang nagsabi sa akin, Aling Carmen, kapag tumanda po ako, gusto kong magkaroon ng kalmado ninyo. Ngumiti ako, ang kalmado ay hindi dumarating sa paglipas ng mga taon. Anak, dumarating ito kapag hindi mo na kailangan na intindihin ka ng iba upang maging payapa ka. Nagpatuloy ang oras, naghilom ang mga sugat. Nakakuha si Esteban ng bagong trabaho at unti-unti, bumalik ang liwanag sa ngiti niya. Binibisita niya ako kasama ang anak niya, ang apo ko, isang maliit na 5 taong gulang na kamukhang-kamukha niya noong bata pa siya, na minsan ay masakit tingnan. Isang hapon, tumakbo sa akin ang bata na may hawak na drawing. Lola, tingnan mo, sabi niya, dinrawing ko ang bahay mo. Iyon ay isang magulo, ngunit magandang drawing, ang dagat, ang araw, ang mga bulaklak, at isang babaeng may puting buhok sa pintuan. At sino iyan? Tanong ko. Kayo, sabi niya habang tumatawa, pero ginawa ko kayong malaki dahil kayo ang may-ari ng dagat. Niyakap ko siya ng napakahigpit na nanginginig ang mga kamay ko. Sa kainosentehan niya, sinabi ng batang iyon ang pinakadalisay na katotohanan. Ako ang may-ari ng dagat, hindi dahil sa pag-aari ko ito, kundi dahil natuto akong maglayag dito. Noong gabing iyon, habang tumataas ang buwan sa dulo ng dagat, umupo akong mag-isa sa balkonahe na may isang tasa ng tsaa. Ang hangin ay mainit at ang tunog ng mga alon ay dumarating na parang isang puso na dahan-dahang tumitibok.
Tiningnan ko ang langit at nagsalita ng mahina na parang naririnig ako ni Julio. Alam mo, Julio, sa palagay ko, nagawa ko. Hindi lang ako nakabawi ng bahay, nakabawi ako ng isang bagay na mas mahalaga ang sarili ko. Ang hangin ay humihip ng mahina at isang dahon ang nahulog sa kandungan ko, mula ito sa puno ng lemon na itinanim niya. Kinuha ko ito sa pagitan ng mga daliri ko at ngumiti. Ang dagat ay tila mas nagniningning kaysa dati. Ang bahay na ito ay bumalik sa paghinga, Julio, at bawat sulok ay may pangalan mo, ngunit ang pinakamaganda ay nang buksan ko ang mga bintana, bumalik din ako sa paghinga. Bago ako matulog, iniwan kong bukas ang mga pinto upang ang hangin ng dagat ay makadaan sa mga pasilyo. Ang buwan ay pumapasok sa mga bintana, nagpapaliwanag sa mga litrato, sa mga libro, sa mga alaala. Ang lahat ay tila iba. Hindi ang bahay ang nagbago, ako. Sinandal ko ang ulo ko sa unan at naisip ang lahat ng stages ng buhay ko. Ang dalagang inibig, ang matatag na balo, ang pasensyosang ina, ang babaeng hinamak, ang tahimik na strategist, ang survivor, at ngayon, ang guro. Lahat sila ay nabubuhay sa loob ko at magkasama, sila ang bumuo ng pinakamatatag na bahay na naitayo ko kailanman. Pumikit ako at bago matulog, bumulong ako ng huling dasal. Naway walang babae ang kailangang paalisin sa sarili niyang tahanan upang maalala na sa kanya ito palagi. Ang dagat ay sumagot ng may bulong na parang inaprubahan ang mga salita ko. At habang ang bukang liwayway ay muling kinukulayan ang langit ng ginto, alam ko na ang bahay ni Carmen del Rosario ay hindi lang isang istruktura sa harap ng dagat. Ito ang simbolo ng lahat ng babae na tinawag na matanda, pabigat, o abala, at nang walang ingay, natutong magtayo ng mga imperyo mula sa mga labi ng kanilang dangal. Dahil kapag nagpa siya ang isang babae na tumayo, ang buong bahay at ang mundo kasama nito ay bumabalik sa paghinga. Sabi nila, lahat ay ginagaling ng oras. Hindi ako naniniwala. Hindi ginagaling ng oras, nagtuturo ito. At kapag natuto ka, ang sakit ay tumitigil na sumakit upang maging aral. Iyan ang nangyari sa akin. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na ang pag-ibig ay nangangahulugang magtiis, tumahimik, magpasan na ang pagiging ina ay manatiling tahimik. Kahit na sumisigaw ang kaluluwa na ang pasensya ay isang kabutihan, kahit na maging kadena ito. Ngayon, alam ko na hindi. Ang pag-ibig ng walang paggalang ay isang bilangguan at ang katahimikan kapag ipinilit, ay nag-iiwan ng mga pilat na mas malalim kaysa sa anumang masakit na salita. Pinatawad ko si Danica, hindi dahil deserving siya, kundi dahil kailangan kong pakawalan ang bigat ng kasalanan niya. Pinatawad ko ang anak ko dahil ang pag-ibig ng ina ay hindi sumusuko, nagbabago lang ito. At pinatawad ko ang sarili ko sa pagtagal ko bago tumayo. Dahil walang nagtuturo sa atin na ipagtanggol ang sarili ng walang sigaw, umalis ng walang pagtakas, bawiin ng walang paghihiganti. Ngunit dumarating ang isang araw ang hindi maiiwasang araw na iyon na titingnan ng isang babae ang sarili sa salamin at naintindihan na hindi na siya kailangan ng permiso upang umiral. Ngayon, kapag binuksan ko ang mga bintana ng bahay ko at hinayaan ang dagat na pumasok, pakiramdam ko ay pinapapasok ko rin ang buhay. Hindi na masakit ang mag-alaala, hindi na ako natatakot na mag-isa, dahil natuto ako na ang kalungkutan ay hindi pagkawala, ito ay espasyo, isang sagradong espasyo kung saan maaari kang makita ulit ang sarili, itayo ulit ang sarili, makipagkasundo sa lahat ng naging ikaw, at kung may babaeng nakikinig sa kwento ko na dumadaan sa parehong sitwasyon, gusto kong makinig siya ng mabuti, hindi ka invisible, hindi ka replaceable, at hindi ka nag-iisa. Ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kung sino ang kumikilala sa iyo, kundi sa kung sino ka kapag walang nakatingin sa iyo. Kaya, tumayo ka, kunin mo ang mga piraso mo, ang mga alaala mo, ang mga sirang pangarap mo, at magsimula ulit hindi upang patunayan ang anumang bagay sa sinuman, kundi upang maging ikaw ulit. Ang paggalang ay hindi idinadaan sa pagmamakaawa, sinusuportahan ito, at ang dangal kapag nawala, ay palaging mababawi, kahit na may luha. Ginawa ko iyon. At kung nagawa ko, kaya mo rin.